Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan. Since yung tauba, batas ni Allah, tauba, ayos na kayo sa paggamit ng tauba, repentance, pagbabalik daw kay Allah subhanahu wa ta'ala. Since yung tauba, gamit kay Allah subhanahu wa ta'ala, may sistema. Si Allah subhanahu wa ta'ala may tinalaga siyang paraan. Huwag ka magtauba ng sarili mong paraan. Meron kang susundin. Hindi ikaw masusunod. At subhanallah, pag binasa mo, sasabihin mo sa sarili mo, oh, ganito nga talaga magtauba. Bakit? Kasi ganun kadali. Para siyang common sense. Para siyang common sense. Pag nabasa mo, akala mo kung ano yung pinasusunod sa iyong patakaran. Pag magtatauba ka ganito, may patakaran sa Islam. Pero pag nabasa mo, ganun naman talaga eh. Para siyang common sense sa dali. Yung pagtatauba, yung pagbabalik daw kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan yun? Sino nakakaalam? Diyan ako eh, magkakamali. Ilan, Omar? 3, mali. 5. Kung masulat nyo, okay. Kung matandaan nyo, okay. Pero para siyang common sense na ma-memorize nyo. Pag magbabalik loob ako sa kasalanan, particular pag nagbabalik loob ka, tinutukoy nyo yung kasalanan. Huwag lahat yun, basta lahat, hanapin mo siya. Ano siya? Kasi lahat itatanong ni Allah sa araw ng paghukom. Walau kana mithqala dharratin min ash-sharr, kahit yung mithqala dharratin, yung napakaliit na halaga. Yung pinakamaliit na pwede mong ma-imagine, yung pinakamagaan. Anong pinakamagaan na pwede mong ma-imagine? Sabi ni scholar, pagka subdivision yung bahay mo, kasi wala naman ganito sa atin, at pag umaga, yung umaga, magandang sikat ng araw, tumingin ka sa bintana, may kortina. Tapos, pagpag mo yung unan mo, pag pinagpag mo yung unan mo, sa sinag ng araw, itapat mo ipagpag. May maglalabasan doon na alikabo. Sa subdivision nyo, pag maganda araw, sa atin makawala. Baka hindi lang alikabo ka lumabas. Paglabas ng alikabo, yun ang halimbawa ng mithqala dharratin. Ganun kagaang. Na-imagine nyo, pag lumabas yun. Kahit ganun kagaang na kasalanan, itatanong sa iyo ni Allah. Subhanallah. Judgment Day, mahaba ang oras doon. Kaya Allah subhanahu wa ta'ala lahat doon. Hindi dito na nakasalalay sa mood ng judge, baka ma-cancel yung yung hearing. Pwede pa, maraming pwedeng gawin paraan. Doon hindi, lahat tatapusin. Nakapila ka, naghihintay ka, darating sa'yo, tatapusin ka. Hindi nagbabago ang mood ng judge. At pinakamakatanungan, by the way, kaya tayo magtatawag dahil may araw ng paghuhukom. Dahil ang harap tayo doon, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. At tingnan niyo ang sarili niyo kung ano ang ipipresent niyo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Presentation. May mangyayaring presentation sa araw ng paghuhukom. At hindi ka gagamit ng PowerPoint. Wala kang projector, wala kang laptop. Automatic lahat. Ano yung pipresent mo? Trabaho mo. Yung mga ginawa mo dito sa dunya. Left and right. At ayon doon, hahatulan ka. Makatakot yung minsan pagka iniisip mo talaga eh, subhanallah. Haharap ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Ay lilitisin, tatanong sa'yo. Na dito sa mundo, parang baliwala sa atin yun. Eh, yan lang naman. Kinuha ko lang naman cellphone niya, tinago ko. Pinaglaruan ko lang siya. Nahilo-hilo lang naman siya. Tawa ko ng tawa. Minasama niya ng gusto. Pati yun, lahat ng kasalanan. Subhanallah. Ang number 1, al-ikhla'u anil ma'siyah. Ang number 1 condition ng pagbabalik loob ay yung umalis ka o tigilan mo yung ginagawa mong kasalanan.
Masya Allah. Number one condition. Uminom ka ng alak. Pagka gusto mo magpalit loob mula sa pag-inom ng alak, tigilan mo ang pag-inom ng alak. Common sense, di ba? Sabi gusto niya, common sense. Pag uminom ka ng alak, gusto mo magpauba, huwag ka nang uminom ng alak. Huwag ka nang uminom ng alak. Pangalawa, الندم على ما صدر منه وقد قال عليه الصلاة والسلام الندم التوبة الندم توبة رواه الحاكم وابن ماجه. العزم على أن لا يعود لمثلها أي يعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل المعصية. يقول huwag mo na siyang gawin. Kaya walang tao na nagtatawa habang ginagawa niya yung bagay na yan. Pangalawa pala, yung matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon sa gawain na yun. Kahirap na ng pahirap eh. Pero ito yung nakasulat. Matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi na ako iinom ng alak. Matinding paninindigan. Kasama yun. Una, bitiwan mo yun. Pangalawa, matinding paninindigan na hindi mo na gagawin yun. Pangatlo, ay lilitisin, tatanong sa'yo. Na dito sa mundo, parang baliwala sa atin yun. Eh, yan lang naman. Kinuha ko lang naman cellphone niya, tinago ko. Pinaglaruan ko lang siya. Nahilo-hilo lang naman siya. Tawa ko ng tawa. Minasama niya ng gusto. Pati yun, lahat ng kasalanan. Subhanallah. Ang number one, al-ikhla'u anil ma'siyah. Ang number one condition ng pagbabalik loob ay yung umalis ka o tigilan mo yung ginagawa mong kasalanan. Masya Allah. Number one condition. Uminom ka ng alak. Pagka gusto mo magpalit loob mula sa pag-inom ng alak, tigilan mo ang pag-inom ng alak. Common sense, di ba? Sabi gusto niya, common sense. Pag uminom ka ng alak, gusto mo magpauba, huwag ka nang uminom ng alak. Huwag ka nang uminom ng alak. Pangalawa, الندم على ما صدر منه وقد قال عليه الصلاة والسلام الندم التوبة الندم توبة رواه الحاكم وابن ماجه. العزم على أن لا يعود لمثلها أي يعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل المعصية. يقول huwag mo na siyang gawin. Kaya walang tao na nagtatawa habang ginagawa niya yung bagay na yan. Pangalawa pala, yung matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon sa gawain na yun. Kahirap na ng pahirap eh. Pero ito yung nakasulat. Matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi na ako iinom ng alak. Matinding paninindigan. Kasama yun. Una, bitiwan mo yun. Pangalawa, matinding paninindigan na hindi mo na gagawin yun. Pangatlo, ay lilitisin, tatanong sa'yo. Na dito sa mundo, parang baliwala sa atin yun. Eh, yan lang naman. Kinuha ko lang naman cellphone niya, tinago ko. Pinaglaruan ko lang siya. Nahilo-hilo lang naman siya. Tawa ko ng tawa. Minasama niya ng gusto. Pati yun, lahat ng kasalanan. Subhanallah. Ang number one, al-ikhla'u anil ma'siyah. Ang number one condition ng pagbabalik loob ay yung umalis ka o tigilan mo yung ginagawa mong kasalanan. Masya Allah. Number one condition. Uminom ka ng alak. Pagka gusto mo magpalit loob mula sa pag-inom ng alak, tigilan mo ang pag-inom ng alak. Common sense, di ba? Sabi gusto niya, common sense. Pag uminom ka ng alak, gusto mo magpauba, huwag ka nang uminom ng alak. Huwag ka nang uminom ng alak. Pangalawa, الندم على ما صدر منه وقد قال عليه الصلاة والسلام الندم التوبة الندم توبة
التوبة رواه الحاكم وابن ماجه. العزم على أن لا يعود لمثلها أي يعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل المعصية. Yung una, huwag mo na siyang gawin. Kaya walang tao na nagtatawba habang ginagawa niya yung bagay na yan. Pangalawa pala, yung matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon sa gawain na yun. Kahirap na ng pahirap eh. Pero ito yung nakasulat. Matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi na ako iinom ng alak. Matinding paninindigan. Kasama yun. Una, bitiwan mo yun. Pangalawa, matinding paninindigan na hindi mo na gagawin yun. Pangatlo, ay lilitisin, tatanong sa'yo. Na dito sa mundo, parang baliwala sa atin yun. Eh, yan lang naman. Kinuha ko lang naman cellphone niya, tinago ko. Pinaglaruan ko lang siya. Nahilo-hilo lang naman siya. Tawa ko ng tawa. Minasama niya ng gusto. Pati yun, lahat ng kasalanan. Subhanallah. Ang number one, al-ikhla'u anil ma'siyah. Ang number one condition ng pagbabalik loob ay yung umalis ka o tigilan mo yung ginagawa mong kasalanan. Masya Allah. Number one condition. Uminom ka ng alak. Pagka gusto mo magbalik loob mula sa pag-inom ng alak, tigilan mo ang pag-inom ng alak. Common sense, di ba? Sabi gusto niyo, common sense. Pag uminom ka ng alak, gusto mo magpauba, huwag ka nang uminom ng alak. Huwag ka nang uminom ng alak. Pangalawa, الندم على ما صدر منه وقد قال عليه الصلاة والسلام الندم التوبة الندم توبة رواه الحاكم وابن ماجه. العزم على أن لا يعود لمثلها أي يعزم في قلبه على أن لا يعود لمثل المعصية. Yung una, huwag mo na siyang gawin. Kaya walang tao na nagtatawba habang ginagawa niya yung bagay na yan. Pangalawa pala, yung matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon sa gawain na yun. Kahirap na ng pahirap eh. Pero ito yung nakasulat. Matinding paninindigan na hindi ka na babalik doon. Hindi na ako iinom ng alak. Hindi na ako iinom ng alak. Matinding paninindigan. Kasama yun. Una, bitiwan mo yun. Pangalawa, matinding paninindigan na hindi mo na gagawin yun. Pangatlo, tauba. May hadith ng propeta ang salasalat, ad-nadmu tauba, ang pagsisisi. Ang pagsisisi ay tauba. Ang pagsisisi ay tauba. Yung pagsisisi, yung ayaw mo nang balikan yun, namumuhi ka doon. Pagsisisi, hindi mo na siya gusto maalala, gusto mo na siya takpan. An-nadmu tauba. Sisi ay uri ng tauba. Kung mapapansin niyo recently, meron tayong film na binigyan ng komentaryo. Bakit? Kasi gusto natin gumawa ng documentary film para mag-inspire ng tao sa iba. Pero dahil sa kagustuhan mo mag-inspire ng tao sa iba, ikaw nalalagay ka sa kasalanan. Halimbawa, gusto ko i-encourage ang bawat isa na huwag na uminom ng alak. Kasi dati akong lasinggero eh. Ito yung mga alak ko, tinabi ko pa to eh. Ito, galing Singapore. Yung isa, itong cup na to, ang dami ko na inom dito. Ilang tagay din yun naman. Hindi nagsisisi yun. Huwag ka maging proud. Huwag ka maging proud doon sa kasalanan na ginawa mo. Kasi wala doon yung nadam. Hindi ka namumuhi. Para kang proud. Bakit mo ginago yung collection ng bote mo ng alak? Kung nagsisisi ka to, hindi ka, nakainom ka nito. Important to eh. Pero nagtawa na ako dito. Wala na ako dito. Nag-quit na ako dyan. Walang ganun gumagawa ng... Walang nagsisi, walang nagtamba na proud siyang ikwento yung kanyang mga kamalian. Kung gagawa tayo ng documentary para i-encourage yung mga tao na magtamba, lumayo dun sa ganung klaseng masamang gawain,
Pinagbabawalan tayo. May hangganan yung Sharia hanggang saan pwede mong gawing video na ipakita na dati siyang ganun, dati. Bakit? Pagka pinresinta ko sa inyo at hindi nyo ako kakilala, kaunang kakikilala nyo lang sa akin, ano ba sa isip nyo? Dating lasinggero. Sa tuwing pag-uusapan yung alak, yun. Siya, may alam siya dyan kasi dati siyang lasinggero. Na dapat tinatago mo yun dahil ayaw mo nang malaman yun ng ibang tao. Dahil ikaw ay nagpapalik loob. Diba? So, an-nadmu, tawba. Yung magsisi ka ay tawba. Kasunod, wa in kanat, ilan na, tatlo na, di ba? Ulitin ko para ma-memorize natin yung common sense. Una, al-akhla' anil ma'asiyah. Tumigil ka doon sa kasalanan. Pangalawa, ang paninindigan na hindi mo na yung babalikan ulit. Pangatlo, ang mamuhi ka doon o magsisi ka doon. Yung kamuhian mo yung kasalanan na yun at hindi ka maging proud sa kasalanan na dati mong ginawa dahil ayaw mo na yun. Pang-apat, wa in kanatil ma'siyah tata'allaq bihaqqil insan kadhab bighayri haqq o aklu mal lighayri dhalman fala budda min khuruj min hadi. Pang-apat, kung ang kasalanan ginawa mo, pinagtatawbahan mo ay may kinalaman sa karapatang pantao, kailangan ibalik mo yun sa tao na yun. Ano halimbawa, ang kasalanan na pinagtatawbahan ko ay istapa. Kasalanan yun, di ba? Pag nagtatawba ka, humihingi ka ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na siya ginawa. Maninindigan ka, hindi mo na siya uulitin. At nagsisisi ka na doon, ayaw mo nang balikan, kinamumuhian mo na. Pero kay Allah ka humihingi ng tawad, kailangan ibalik mo yun doon sa taong nagkaroon ka ng kasalanan. Kung istapa ka, magkano ginawa mo sa kanyang halaga, doon ka mag-sorry, ibalik mo yung halaga. At malaking, dahil sa tao tayo nagkasala, sa tao tayo hihingi ng kapatawaran. Kaya lang sinasabi ko, malaking issue ito. Bakit? Kabilang ito sa may pinakamaraming tanong, lalo sa akida. Kasi kung anong uri ng kasalanan, na yung uri ng kasalanan na yun, pag hiningi ko ng tawad, malalaman niyang ako pa na gumawa nun, magdudulot ng mas malaking fitna sa lipunan, na nandun ng sitwasyon, nasa tao, at imposible sa iyo makahingi ng tawad, dahil magdudulot ng malaking fitna pagka simuwalat na ikaw may kasalanan doon, hinihingi yun ng payo sa mga sheikh, kung ano yung tamang gagawin mo doon. May hukmul khas sa pagkakataon na yun, particular na hukum kung ano ang nararapat na gagawin mo sa pagkakataon na yun. Panglima, na syurut ng tawba, wa yushtarat an takuna tawba qabla al-'idh al-ghurra o yung gargara. Kinakailangan inna Allah yaqbal tawbatul 'abd ma lam yughargir. Kinakailangan na yung tawba mo ay maisagawa mo bago dumating sa iyo ang ghur o gargara. Pag yung oras na yun ay dumating na sa iyo, wala ka ng tawba kahit na may diwa ka pa. Astaghfirullah al-azim. Wala ng tawba kahit may diwa ka pa. Bakit? Kasi may hangganan, may oras. Ano yun? Yung gargara, yung sa lalamunan na yung hilinga mo. At may pagkakataon na nasa lalamunan na yung hilinga mo, may ilang segundo o oras na pa. Ang tawba, nagagawa ng segundo. Katulad ng shahada. Yung shahada, by the way, uri ng tawba, uri ng pagbabalik loob mo. Ano yung pinagbabalik looban mo? Yung shirk, na pinakamalaking kasalanan. Kaya pag nagbabalik Islam yung tao, nagtatawba siya muna sa shirk, at yun ang pinakamalaking kasalanan. Yung tao nagbabalik loob, hanggat hindi pa umaabot doon sa gargara, pwede ba? Pag umabot, hindi natin alam pilit doon eh. Iba tayo namamatay eh. Pero pag nandun na yung hininga, katulad ng mga napapanood natin, kahit may diwa ka pa na ilang segundo o minuto o 2 minuto, wala nang tawba doon. Sino makakaisip ng halimbawa sa Quran? Sino? Fir'aun. Fir'aun, sinasabi ng mga ulama, na nandun na yung kamatayan ng tinalani niya si Allah. Pero wala na, nandun na eh. Kalas.
Isa ito sa importante na malaman natin kung ano yung oras. Kahit may diwa ka pa, kahit siguro doon na lang yung natitira na yun, doon mo ma-realize, bakit kasi doon? Kaya nga sa isang talata sa banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Innamat tawbatu 'ala Allah, katotohanan na ang tawba, na ang pagbabalik loob para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay ang pagbabalik loob ng taong nakagawa ng kamalian minal jahala, mula sa kamangmangan. Nakagawa kasi siya ng kamalian mula sa kamangmangan, hindi niya alam, at nung nalaman niya, hindi tutulan, ay magbabalik loob siya ngayon dahil nalaman niyang mali yun. Yan daw yung tanggap na tawba. Walaysa at-tawbatu 'ala Allah, kasunod doon, at hindi ang tawba para kay Allah ay yung taong nakakagawa ng mga sayyi'at, ng mga kasalanan, at nalalaman niya ito at hindi siya nagbabalik loob. Hatta idha hadara al-maut, hanggang sa darating ang kamatayan, doon niya sasabihin na magtatawba ko ngayon. So, inuulit-ulit niyo yung kasalanan, ginagawa mo, sige lang, okay lang, pero pag darating na yung kamatayan, doon ka magtatawba, hindi daw yun ang tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu musta'an. Anong pinagkaiba ng tawba sa istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, patawarin mo ko ya Allah, patawarin mo ko ya Allah. Ang pinagkaiba nila, al-farqu bainahuma nashir ila anna tawba an-nasu. Ang pinagkaiba nila, ang tawba, ang taus-pusong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, tuslih madi al-abd. Tingnan niyo yung word, subhanallah. Pag nagbalik loob, ito ang definition ng tawba, kung ano pinagkaiba ng tawba sa istighfar. Ang tawba, nire-repair niya yung nakaraan, wa hadir, wa mustaqbaluhu. Ila tahaqqaqat syurutuha. Nire-repair niya ang nakaraan, ang present, at future ng alipin kung mapagtagumpayan niya ang lahat ng syurut, yung conditions na binanggit natin. Fasyurutun nadam yuslih al-madi. Isa sa mga syurut yung nagsisi, ayaw kinamumuhian yung kasalanan. Ito, nire-repair nito yung past. Tama ba? Nire-repair niya yung past, di ba? Wasyurutul iqla' al-dam yuslihul hadir. At kabilang din siya mga syurut, sabi niya, ay yung huwag mo nang gawin yung kasalanan, syurut, condition to ng tawba, nire-repair niya ang present. Galing. Nire-repair niya ang present. Wasyurutul azl as-sadiq ala adam al-awd yuslih al-mustaqbal. At yung condition naman, na hindi ka nababalik sa kasalanan na yun, nire-repair niya ito, pinaprotection mo kaya mula sa nakaraan, sa present, at sa future. Past, present, future. Pag nagtawba ka, protektado ka doon, o nire-repair niya yung sarili mo. Wa amal istighfar. Samantalang yung astaghfirullah, yung paghingi ng tawad, fa innahu yaqsud bihi islam al-madi. Yung astaghfirullah, patawarin mo ko ya Allah, ang nire-repair nito yung nakaraan. Fayanfa bimujarrad ikhtiranahu bin nadam wal khawf. So ang nire-repair nito yung nakaraan lang dahil doon ka nanghihinayang, doon ka nagsisisi, kaya humingi ka ng tawad. So merong pagkakaiba yung humingi ka lang ng tawad at nagbalik loob ka. Bakit sinasabi nagbabalik loob? Saan ka ba bumabalik? Kasi nilikha ka ni Allah na wala kasalanan. Subhanallah. Bumabalik eh. Tingnan niyo mga term na hindi naman natin ito na pagbumuli-mulihan. Nilikha ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na wala kang kasalanan. Pag nagtatawba ka, balik ka doon. Balik ka sa sitwasyon na wala kang kasalanan. Kaya tubo, balik kayo, balik. Nagkakasala ka, balik. So yun ang asal lang, yun ang origin ng tawba. Ngayon, merong mga iba't ibang kwento na kakukuhaan natin ng inspiration pag tayo ay nagtatawba. Mula sa Quran, mula sa Sunnah, mula sa Hadith.
At alam kong mahilig din sa kwento. Kaya meron ako ditong kwento. Kaya lang hindi ito galing sa Quran o Hadis. Kasi yung mga kasalanan sa Quran at Hadis, yung mga kasalanan ngayon ng tao, wala doon. Wala doon. Dahil yung kasalanan nilang ginagawa noon, maaari kasing bigat, pero iba naman yung kasalanan ng tao. Yung isang chef, meron siyang nilalahad na agrab, pinaka-strange na uri ng tawba na nagdaan sa kanya. Kasi mga chef sa Saudi Arabia, usually, nagkakandak sila ng mga study para sa ikabubuti ng kanilang pangangaral yun. Ang Saudi, marami sa kanila nagpupunta sa Amerika para mag-aral. Lalo't may pera. So, mayroong isang Saudi mula sa kilalang pamilya na nagpunta ng Amerika, ng US, at doon nag-aral. Sabi niya, within 2 months, nagsawa siya sa Islam. Tingnan niya environment. American eh. Hindi na Saudi. Wala na mga adhan. Wala na mga Islamic Center. Wala na mga imam. Wala na mutawa. Wala na nagagalit sa'yo. Malaya. Open country. Open. Pag nakikinig kayo ng kwentuhan ng mga nasa airport, ng mga kabayan natin, OFW, mas okay sa Dubai, open doon. Eh sa Jeddah, hirap din doon, sa Riyadh, mas gusto ko sa open. Open. Isip ka ng isip, ano yung open? Open. Ano ba pag sinabi ng open country? Open ka sa alak, open ka sa disco, sa zina, sa drugs, open. So yun ang gusto nila, open. So itong Saudi na ito, ang pakay sa US para mag-aral. Nung nandun na siya, inituman, ayaw niya na magsala, fasting, wala na. At kinikwento niya talaga lahat ng pwedeng tikman, tinikman niya. Nagsimula sa patikim-tikim. Pinilit kong gustuhin. Lahat! Sigarilyo, alak, drugs. Pero ang strange, subhanallah, Amerika, di ba? Lahat. Ang strange doon, nung nagsawa siya, dito nagbubuka yung attention ni Sheikh eh, nagugagawa ng kasalanan ng walang reliyon. Anong silbi nito? Wala naman akong reliyon. Wala akong kasalanan. Therefore, kasi gumagawa ko ng kasalanan, walang bawal, so hindi pa kasalanan. Nakuha niyo punto niya, gumagawa siya ng kasalanan ng wala. So nag-usap-usap sila, mga Saudi. Auzubillah. Shabab, Saudi. Sabi ng isa, mag-Christian tayo. Mag-Christian tayo, at least may religion tayo, nilalabag natin yun. Eh di tayo Muslim eh, mag-Christian tayo. Napakahirap ng Islam yan. Salat, fasting, gigil, lahat, sadaka. Mag-Christian tayo. Sa baba ng door natin, may simbahan, sali tayo doon. Hindi tayo cross ng isa, sabit natin. Wow, Christian. Nag-Christian sila. Nag-Christian sila at gumawa sila ng tuloy-tuloy na kasalanan. Pero hindi pa yun. Nung nag-Christian sila, ginawa nila rin lahat ng kasalanan at baliwala rin. Wala nang ibang reliyon. Christian na eh. Malaya na tayo eh. Pero naghahanap pa rin sila ng, by the way, in-explain nila yung sinabi ni Ibn Qayyim, na yung mga tao, Imam Ibn Qayyim, rahimahullah, na yung mga tao naghahanap ng kasiyahan, akala natin masaya sa labas. Pero pag binuksan mo yung puso, walang kasiyahan doon. Bakante. Kahit anong pera meron ka, anong luho meron ka, natikman mo to, natikman mo yun, lahat yan, buksan yung puso, baka walang kasiyahan. Doon base itong kinikwento nito. Nung nagsawa na sila sa pagiging Christian dahil sa paggawa ng kasalanan, pumasok sila sa Church of Satan, Abadus Shayatin. Subhanallah, naging miyembro sila ng Church of Satan. Na kinikwento ng Sheikh, ano ba ginagawa niya sa Church of Satan? Dahil sa hindi niya kaya yung mga salitang kufriya, wasyirtiya, mga shirk, mga kupor na salita, pinatigil ng Sheikh. Wait, uloy! Dahil sinasamba nila sa Satanas.
Sinasamba nila sa Satanas, pinupuri, dinadakila, sinusundan, tinutularan, itinapa sila, church of Satan, yun na yung pinakamatindi. Pag kinikwento yun, pinatigil siya ng Sheikh, hindi ko kaya, huwag mo nang tuloy. Dahil nakakatakot. Pero uuwi siya sa kanila, subhanallah. Kaya nung umuwi siya sa kanila, Saudi. So ano yung Saudi pag umuwi ng Saudi? Yaki. Huwag na. Pag papasok kayo nag-lecture, huwag nyo nang salamin lahat dahil mapapagod kayo. At magdidisturbo yung ating lecture. So pag uwi nyo ng Saudi, ewan ko kung nakarinig na kayo, no? Nung taong umuwi ng Saudi na nag-expend lang ng Ramadan sa labas ng Saudi Arabia, tapos pagpasok sa loob, mabait, pero siya hindi. Dahil alam lahat ng pamilya niya kung ano ginagawa niya, ang turing sa kanya, hayop. Ang gobyerno paghinayaan siya sa labas, so nandun siya sa labas, pero ang turing sa kanya, hayop. Dahil hindi siya nagsasala, wala siyang bakas ng pagka-Muslim at ganoon ang ginawa niya sa buhay niya. Lahat nakarating niya sa pamilya niya, mula sa tatay niya, kapatid niya, tuwi niya, lahat. Napakasama ng tingin sa kanya. Basta nandun lang siya sa bahay. So okay lang. At nung estado na yun, ginanong siya ng pamilya niya, sige, okay lang. Ang pinag-aralan naman niya, sihir. Black magic. Wala na talaga. Isang uri ng tao na tama lang yung description ng kanyang pamilya sa kanya. Hayop. Hayop ka. Ang tawag sa kanya, Hudyo, Nasrani, Kafir, Munafik, yun ang tawag sa kanya. Yan Munafik, try. Nazif hada, linisin mo to. Hayop, ginagano siya trato ng pamilya niya. Diba yung huli niyang pinag-aralan yung pag isang days Ramadan, Masya Allah. Yung tatay niya may bisita. Nasa Saudi na siya eh. Yung tatay niya may bisita at doon nag-break sa kanila ng iftar. Doon nag-break ng iftar. So nandun siya sa kanila, nakikita niya yung nagbe-break, lumapit siya, tapos nagtagay siya ng shy, pero hindi siya nagpa-fasting. Para insultuhin lang itong mga nagpa-fasting dito, kasi naghihintay pa yan ng iftar, di ba? So nagtumigil siya ng tama. Parang ganun yung ugali niya, napakagastang. So sa taong naghihintay ng iftar, kumain-kain siya doon, ano siya lang, para pakita na, hindi ako fasting, fasting kayo dyan. So hanggang sa nag-adhan, nag-iftar yung tatay niya, tsaka yung bisita lahat, kumain sila doon, hanggang sa naubos yung pagkain at pumunta sila ng masjid. Nagbudo yung tatay niya pumunta ng masjid. Naiwan yung bisita doon sa CR at nagbudo. Wala na lahat ng pagkain. Kinakain niya pa yung titira. Paglabas ng bisita sa CR, yala, salli. Sabi niya, Roh, ano na, mami Muslim. Sabi niya, Roh. Sabi niya, Miss ka na, hindi ako Muslim. Sabi niya, Roh, salli. Hindi nga ako Muslim, di ba narinig? Yahudi ako, Yahudi. Sabi niya, hakala, salli. Yahudi, Munafik, Sahir, Abad al-Shaytan, Church of Shaytan, hindi ako Muslim. Anong sinasabi mo magsara? Hatta na, Qul salli. Sabi niya, kulit ah. Qul salli. Sabi niya, junub ako, junub. Qul salli. Anong problema mo? Umalis ka doon, hindi nga ako Muslim. Anong Qul salli? Subhanallah, hinatak siya. Sabi niya, pagbigyan ko to. Ang kulit eh, baka magka-problema kami tatay ko eh. Kasama ako sa masjid, pero hindi ako magbuulo ha, juda. Inisip niya pag-sujud, alis siya. Tatakasan niya. So sumama siya sa masjid. Wallahi al-azim, habang ninikwento niya si Sheikh, Wallahi al-azim, ya Sheikh, lam ahfad surat al-Fatiha. Saudi ha, 20 years niya, hindi na yung buhay niya eh. Hindi ko memorize ang Fatiha. Hindi ko memorize Fatiha. So pag tayo niya doon, ganun siya kadumi, ang kulit ng bisita ng tatay niya eh. Kung salli. Maganda, ay ganun ang araw pag badu eh. Wala rin alam yun. Kung Church of Satan ka, julub ka, salli! Kasi Maghrib eh, salli! Pag salari na doon, pag takbir, di ba siya makaalis? Hanggang sa nagbasa yung imam. Ito yung binasa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Nakaganyan siya dahil naghihintay siya magsujud at doon siya katakas. No choice siya kundi abutan yung pagbasa ng imam. At napakaganda pa rin kasi nakakaintindi siya ng Arabic dahil Arabo siya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala nyo ba? Para daw nung pagdinig niya nun, inaakala nyo ba? Parang siya'y tinawag, hoy! Inaakala nyo ba? Annama khalaqnakum abatha? Akala nyo ba? Akala mo ba nilikha ka para maglaro lang? Subhanallahil azim. Sabi niya, Subhanallahil azim. Nanginig talaga ako. Nanginig. Nalaro lang wa annakum ilayna la turji'un at hindi ka babalik sa amin. Akala mo ginawa ka lang para maglaro at hindi ka babalik sa amin. Pagbasa niyang gano'n, subhanallah, nag-iba talaga lahat ng mga pananaw niya sa buhay. Parang nag-flashback siya sa lahat ng kung anong meron pinagdaanan siya dahil doon sa maliit na talata sa banal na Quran. Dahil sa kulit ng kaibigan ng tatay niya at nadala siya doon. Inulit ko, apahasibtum, akala niyo ba, anna khalaqnakum abatha, nanilikha ka, eksakto eh. Kasi nung nagpunta siya ng Amerika, naghaharap lang siya na ikalulugod ng kanyang sarili. Annama khalaqnakum abatha, nang ganun lang, laro, wa annakum ilayna la turja'un, at hindi ka ba ang ginawa mo sa buhay mo? Ma garraka bi rabbikal karim. Anong ginawa mo? Anong naging dahilan para hindi ka kumilala sa Diyos? Anong sinunod mo? Anong mga naging prioridad mo? Subhanallah. One ayah. Nagtawag siya. Nagpasakop siya ng Islam. Sinasabi ng mga sheikh ngayon, ginagamit siya ngayon sa iba't ibang mga pagtitipon para mag-testimony dahil inspiring, dahil walang nakagawa ng katulad na ginawa niya. Church of Satan, Sahir, pinagsama niya lahat, Hudyo, tawagin siya, okay lang. Pero ngayon nakakabuti sa kanya dahil merong instances na tatawagin ka ni Allah. Kaya lang huwag nawa tayo tawagin ni Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isip tayo sa kasalanan natin sa form ng pagkawala ng masakit sa mahal natin sa buhay o di kaya meron kang karamdaman. Iba-iba yung pagtawag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong hintayin tawagin ka ni Allah sa ganong uri ng pagtawag. Diba? Dahil pag doon ka tinawag, mahihirapan ka, masasaktan ka. Yun lang nangyari sa kanya. Pinilit lang siya doon sa masjid, nakarinig ng ayah, nagbago. Sabi ko sa iyo, Musa, magpaalala ka pagkakalahati na may ayatul kursi. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang may memorize sa hindi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Si Allah subhanahu, la ta'khuduhu sinatun wala nawm. Hindi siya kinukuha ng pagkapagod o pagkaantok. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sa kanya yan, mga langit, mga lupa. Man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Walang pwedeng magsasalita sa harap niya maliban pinahintulutan niya. Illa bima syaa, maliban sa kanyang naisip. Ito gusto ko sabihin, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. At ng verb doon sa ayatul kursi ay present tense. La ta'khudhu, hindi siya kinukuha ng pagkaanto sa kanyang mga nasa. Lahat ng verb yan, ng action word, present tense. May switching. Bakit iniba ni Allah? Nung pumasok yung wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Pagdating sa description ng kursi, ginawa niyang mafi, past tense, na wasi'a, naging malaki ang kursi kaysa sa samawat wal ard, naging malaki. Kung titingnan natin linguistically, pag pinag-uusapan mo lugar, pag tiniscribe mo siya ng past tense, mas
malaki yung pwede mong ilagay. Kaya sa dito sa Masjid Nabas, ilan ba kasya? Pag sinabi mong future tense, magkakasya dito, 60 ka na talaga, 80, 70. 60 ka na talaga. Pero hindi pa nangyayari. Pero pag sinabi mo, nagkasya dito, 80. Mas malaki, di ba? Mas malaki. Kasya dito, 80. Pero hindi magdagan ng 10, 90. Ganun ang ginamit ni Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yung kursi, ano yung kursi? Pag translate mo, upuan, chair. Pero sabi ng mga tafsir, mawdi' qadamur rahman. Dito nakalagay yung paa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kursi na ito. Wallahu a'lam kung ano yung exact description nito. Pero kursi, nandun si Allah sa kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yung kursi, kung i-compare mo, ang laki niya sa samawat wal ard. Ito yung ard, yung mundo, at may samawat. Yung samawat laging plural. Tingnan nyo, samawat, may mga langit. Kaya yung kalawakan, samawat yan. Kaya itong ating nakikita na napakaraming star na hindi mabilang, ang bawat isa niyan ay galaxy. Dahil tayo ay nasa isang galaxy na Milky Way. Na tayo ay may star, at yung star natin, yung araw, ay medium size ng mga star na nakikita natin na hindi natin mabilang sa gabi. So, gano'n kayo maliit? Sa Milky Way, na kung saan nandun tayo, may star tayo, at nandun yung mundo. Ito yung star. So, ang bawat star pala ay isang galaxy. Kaya sabi ng science, hindi na yan sinusukat dahil lalong lumalaki. So, hindi na siya sinukat dahil lumalaki. Subhanallah, ganun kalaki ang likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khaliq! Ganun kalaki ang likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Samawat wal ard. Pero sinabi sa tafsir ng Ayatul Kursi na yung mundo, mga langit, mga lupa na yan, kung ikukumpara mo sa sukat ng kursi, ay parang tinapon mo ang isang singsing sa gitna ng disyerto. Yung singsing na yun ang sukat ng mga langit at mga lupa, samawat. At yung kursi gano'ng kalaki, yung disyerto. Tinapon ko yung singsing doon. Gano'ng kalaki yung kursi? Kaya sinabi na mas mo, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Yung laki ng kursi, pag samasamahin mo lahat ng nakikita mo, araw, buwan, planeta, bundok, dagat, para siyang isang singsing na tinapon sa disyerto. Pero yung kursi, nasa arsh. Subhanallah al-Azim. Pero ano yung arsh? Yung arsh naman sa kursi, kung yung kursi na yun, ay parang kung ang mga langit at mga lupa ay parang singsing na tinapon mo sa disyerto, at yung mga langit at mga lupa ay singsing, yun namang kursi na yun ang gawin mong singsing, at itapon mo sa disyerto. Gano'n naman kalaki ang parang. Parang wala tayong sukat sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa sobrang liit natin. Pero alam niyo may isang verse, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mas malaki. Wa rahmati wasi'at kulli shay. Ang pinakamalaki sa lahat, ang awa ko. Wasi'at. Wa rahmati, parehong term. Parehong ginamit na Allah subhanahu wa ta'ala na verb. Wa rahmati, yung awa ko, wasi'at kulli shay. Mas malaki sa lahat-lahat ng bagay. So subhanallah, kung ganun kalaki yung awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin at ganun tayong kaliit sa mga nilikha niya, ano kayang meron tayong kadahilanan para hindi tayo bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ano kang katwiran, dahilan para hindi ka babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala, kaaminin mo sa kanya, Ya Allah, mali ako. Ya Allah, patawarin mo ko, Ya Allah. Wala tayong Si Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng mga anghel na hindi mabilang.
tulad ng mga araw, kalawakan na hindi masukat. At si Allah subhanahu wa ta'ala naglikha ng anghel na nagtalaga lang siya para dumadaan at pagkatapos magsusujud at aalis na ulit. Hindi mabilang yun. Dadaan, magruruko at aalis na ulit. At merong permanenteng nakaruko at merong permanenteng nakasujud. Yung permanenteng nakasujud, sinasabi natin. Nang ilang minuto pag nagtatarawih tayo, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, yun ang trabaho. At merong permanenteng nakaruko, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Mas nauna pa yung likhain kaysa sa atin. At hanggang ngayon ginagawa yun, at sa araw ng paghuhukom, patatayuin sila. At pagtayo nila, bakit sila pinagpapatayin? Hindi sisirain sila. Pagtayo nila, meron silang sasabihin, ma'abadnaka haqqa ibadatik ya Allah. Ya Allah, hindi ka namin nasamba ng pagsambang para sa iyo. Ya Allah, nagkulang kami. Kulang kasi hindi ka dito, hindi ka namin nasamba. And then, sisirain na sila. So tayo ngayon, Masya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha ko lamang ng tao para sambahin ako. Pero ginagawa natin, abata. Kala nyo ba, nilikha lang kayo para maglaro? Abata. At hindi kayo babalik sa amin, babalik kayo kay Allah. Wallahi natin. Babalik tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, haharap tayo sa Kanya, lilitisip tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ginawa natin dito sa mundo. Ang dahilan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nandito tayo sa mundo para sambahin siya. Pero ang ginawa natin, kwenta tayo, magkwenta tayo ng ginawa natin, sa buhay natin. Ilagay mo, i-account mo yung sarili mo. Anong nabigay mo kay Allah? Ano? Nakatarawih ko eh. 3 Ramadan na. Yun na yung ibibigay mo kay Allah. Nag-fasting mo, ang galing mo. Nagsataka mo. Pero yun na yun. Sa mga kapatid sa Islam, ngayong buwan ng Ramadan, napakagandang oras ng pagbabalik loob. Bakit? Kasi sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala yun eh. Sa buwan ng Ramadan, may utaqa'un minan nar. Utaqa'un minan nar. Sa Laylatul Qadr, merong pinalalaya si Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno. Na yung pangalan mo nakalista doon, pag dinais ni Allah, sa buwan ng Ramadan niya tinatanggal. Kaya meron tayong tinatawag na sinong nagtagumpay sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, sa buwan na ito. Kung gusto mo magbago, magbalik loob, magtawba, at hindi mo yun magagawa sa buwan ng Ramadan, wallahi al-azim, mas mahihirapan ka pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Wallahi! Mas mahihirapan ka pagkatapos ng buwan ng Ramadan. Kaya mo gagawin yun, Pasko! Bagong taon! Subhanallah! Niyayaya ka ng mga okasyon na ito sa gumawa ng haram. Ito yung pinakamagandang panahon. Dapat babalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, hindi mo kailangan ng libro. Ano ba yung shurut? Anong letter A? Anong letter 1.2? Ano? Hindi ko memorize. Hindi. Kasi pinadali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Tito Kumon. Kahit hindi nag-discuss, paano magbalik loob? Paano ka magbumawi sa taong nagawan mo ng kasalanan? Paano mo gustong ibalik sa kanyang kabutihan? So mga kapatid sa Islam, inuuna ko yung sarili ko na inshallah, lahat tayo may pagkakamali. Inshallah sa buwan ng Ramadan na ito, tanggalin ni Allah yun, mapagtawbahan natin yun. Piliin na natin, sungkitin na natin, isipin na natin, alalahanin na natin, ito talaga yung kasalanan kung gusto kong pagtawbahan. Tatanggalin ko to, babaguhin ko to, at ya Allah, ibilang mo ko sa mga patatatanggalin mo sa impyerno sa taon na ito. Si Allah subhanahu wa ta'ala nagsalita sa banal na Quran, "Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag tinanong nila ako sa iyo, sabihin mo malapit ako. Wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid. Si Allah subhanahu wa ta'ala mas malapit pa kaysa sa ugat niyo sa utak. Nandiyan siya halos malapit. Wa huwa aqrabu ilaykum min hablil warid.
إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. Sasagutin ko pag nanalangin sila. Patatawarin ko pag humingi sila ng tawad. Patatawarin ko pag humingi sila ng tawad. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Tingnan natin to. Tutugon sila sa akin at hindi mahirap yun. Ang pagtugon kay Allah mahirap. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. So hindi binigay ni Allah yung Islam para magpahirap sa inyo. Hindi. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي. At sa pagsunod nila sa akin, gagawaran ko sila ng pananampalataya at naway mapasakal na yung gabay. Hanggang sa lumipas ang buhay natin dito sa mundo, nananatili kang nasa Islam. Yun naman eh. Matatapos ang buhay mo dito at natapos ang buhay mo na ikaw ay nakakapit sa Islam, alhamdulillah. Kasi ang tunay na kapahingahan, pag nahakbang mo na yung kanang kamay mo sa paraiso. Pag nahakbang mo na yun na yung kapahingahan, mapapasa atin yung gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal sinulong wa taqabbal qiyamana. Ya Allah, tanggapin mo yung aming mga pagsasala ng tarawih. Allahumma taqabbal sadaqatana, yung mga aming pagsasadaka. Ya Allah, tanggapin mo ang lahat-lahat ng ginagawa namin pagsisikap dito sa buwan ng Ramadan. At dagdagan mo pa kami ng lakas, ng talino para mas mapalaki pa namin ang pagsambong ginagawa namin sa iyo, Ya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. It is Ramadan.